Ako si Elena. Sa edad na 48, inakala kong bihasa na akong bumasa ng mga katahimikan, lalo na yung mga katahimikan ng asawa ko. Unti-unti kong natutunan ang pagkakaiba ng biro sa pagwawalang bahala. Theo, hayaang ako na lang. Paulit-ulit niyang binigkas, at kahit ganoon, noong Biyernes ng gabi na yon, nang si Stefan, mengkunatiyong taong gulang, praktikal at maayos, na parang isang istriktong opisyal ng gobyerno, ay tinanong ako kung gusto kong kumain sa labas kasama sina Milena at Pavel, hindi ko na nabasa ang mga palatandaan. Walang tuwa, walang imbitasyon maliban sa isang simpleng tanong sa pagitan ng dalawang email at isang mahigpit na kurbatang nakatali. Nakatira kami sa bayan ng Lipa, Batangas, at si Milena ay bagong lipat kasama si Pavel sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, may malawak na bakuran na amoy rosemary at basang lupa. Si Milena, 45 taong gulang, ay may ngiti na parang malayang hangin, at ang kanyang mga salita ay tila alak na dahan-dahang nilalasap. Si Pavel naman, 35, matangkad at maitim, ang uri ng enerhiya na hindi nagtatago, siya ang nagluluto. Sinasabing si Pavel ay parang tag-init, mainit, maikli, at nagiiwan ng bakas. Nagsuot ako ng itim na bestida na may manipis na strap, nakabukas ang likod na sapat lang para ipaalala sa sarili ko na may balat pa rin akong maramdaman. Naka-shiny champagne-colored na low heels ako at may suot na manipis, transparent na medyas na may pinong vertical na guhit. Paborito kong simpleng fetish na hindi napapansin, maliban sa taong dapat lang makakita. Nilagyan ko ng manipis na silver chain na may maliit na asul na kuwintas galing sa San Pablo, Laguna, at isang pabango na may halimuyak ng rosas sa likod ng mga tenga. Ang buhok ko ay nakaayos sa isang medyo magaspang na bun para makita ang leeg. Tumingin si Stefan sa akin na para bang nagkamali siya ng pagbukas ng kalendaryo. Hindi niya sinabi, "Maganda ka." Ang sinabi lang niya ay, "Tara na." Ang bahay ni Milena sa Lipa ay puno ng init, kahoy, salamin, at ang amoy ng nasusunog na uling sa paliguan ng kalan. Nakatambak sa mesa ang mga tangkay ng lavender. Niyakap ako ni Milena ng mahigpit na parang naglalatag siya ng pulang karpet sa aming paligid. Lumabas si Pavel sa kusina na may hawak na 2 baso ng red wine mula sa taal at ngiti na unang sumilay sa kanyang mga mata. Binanggit niya ang pangalan ko na para bang nilalasap niya ito. Inilipat ko ang bag ko mula sa isang kamay sa kabila para itago ang biglang lamig na dumaloy sa likod ko. Nagsimula kami sa mga payak na tanong, trabaho, biyahe, panahon, mga paksang ginagamit natin para takasan ang hindi natin nararamdaman. Si Milena ay gumagalaw sa paligid namin na parang musika. Dinadampi ang balikat ni Stefan, tumatawa ng bahagya sa mga tuyo niyang biro. Yumuyuko ng malapit habang ibinubuhos ang alak. Nakikita ko ngunit nanahimik ako. Si Pavel ay nakaupo sa tapat ko, kalmado ngunit may kuryenteng nakapaligid sa kanya. Bihira siyang tumingin pero kapag tumingin siya, parang hinihila ang tingin niya para manatili. Kahit ang paraan niya sa pagputol ng tinapay ay may intensyon. Mga bagong bahay, sabi ni Milena. Mga lumang pagkakaibigan, dagdag ni Stefan nang walang emosyon. At yung mga bagay na hindi pa natin alam na darating, dagdag ni Pavel, na nakatingin sa akin ng diretso. Uminom ako ng red wine, malinamnam at matapang, isang tapang na umakyat sa mukha ko. Unti-unting napunta ang usapan sa mga biyahe, mga kainan, at sa huli, sa mga mag-asawa. May teorya si Milena sa lahat ng bagay at hamon sa bawat teorya. Alam niyo ba? Problema ng karamihan, nakasandal sa baba ng kamay ang baba, iniisip nilang ang passion ay kusang babalik sa dati, sabi niya. Ngumiti si Stefan nang may pangunawa. Inayos ko ang mga kubyertos, 1 kilos na nag-aayos sa akin kapag magulo ang mundo. At ikaw, Elena, tanong ni Milena, paano mo pinangangalagaan ang daan mo? Halos nasabi ko na, lingguhang nilagang baboy, pero pinigilan ako ng katahimikan. Si Pavel ay yumuko ng napakaliit, sapat lang para maging lihim ang aming sulok ng mesa. Minsan, kailangan lang may magpaalala sa'yo na ikaw ay nakikita pa, sabi niya. Dumampi ang dulo ng paa ko sa kanya sa ilalim ng mesa, parang aksidente, pero hindi ito lumayo, nanatili. Hindi ito nahihiyang pagdampi, ito ay presensya. Reaksyon ng katawan ko ang nauuna sa isip. Umatras ako, tapos lumapit muli. Hinintay niya ako. Nang bumalik ako, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata.
Ang buong mundo ay pumaloob sa maliit na puwang sa pagitan ng balat ng bestida ko at ng matibay niyang binti. Naramdaman niyon ni Milena. Tumayo siya, nilinis ang mga pinggan at sinabi na may espesyal na bagay sa basement. "Stefan, halika, pili tayo," sabi niya. Tumayo si Stefan nang hindi ako tinititigan. Isang taong tinatanggap ang mga utos. Naiwan kaming mag-isa ni Pavel. Ang kandila ay kumikindat sa hangin. "Okay ka lang ba?" tanong niya. "Oo." "Huwag mong ipakita na ganito ka," sabi niya, tumatawa sa mga mata, hindi sa mga labi. May tawa na mas naglilinis pa kaysa mga kamay, para kang taong matagal nang hindi nadikit. Narinig ko ang pangalan ko galing sa sarili ko. Pwede sana akong tumayo, pumunta sa banyo, hugasan ng mukha, humingi ng gamot sa sakit ng ulo kay Milena o maghanap ng paraan palabas. Pero nanatili ako. Dumulas ang kamay niya mula mesa, sa baso, sa napkin, at halos umabot sa pulso ko. Tumigil bago magdikit, tanong na walang boses. "Pwede ba?" Sagot ko ay isang hininga lang. Nagadikit ang balat namin, hindi suntok kundi pagkilala, 2 daliri, 1 segundo lang. Sapat na para maibalik sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko. May katawan ako, at ang katawan ay may alaala. Nang bumalik si Milena na may hawak na bote at sumunod si Stefan, umurong si Pavel ng natural ang dating, kaya ang kamay ko ay nanatiling nakalaylay sa hangin, parang may kasalanan na walang nakakita. Nagpatuloy ang tawanan, nagdagdag si Milena. "Naisip niyo ba kung ano ang mangyayari kapag nagpalit ng gawi ang mga mag-asawa?" "Mas marami ang biyahe," sagot ni Stefan na parang walang pakialam. "O kaya mas maraming palitan ng kama sa isang gabi," sabi ni Milena, ngumingiti na parang gabi sa veludo. Hindi ako natigilan. Handa ako sa lamig, hindi sa apoy. Manipis ang tawa ko. Hindi natawa si Pavel. Si Stefan, na laging may marka sa lahat, ay nagsabi kung sino ang panalo. Nilagyan ni Milena ng braso ang balikat niya sa paraang masyadong malapit para sa isang inosenteng usapan. May lumamig sa puso ko, halo ng selos at kalayaan. Lumipat kami sa sala, sa tabi ng gramophone, lumang jazz mula sa lumang vinyl, mahina at mainit ang boses. Hiniling ni Milena kay Stefan na ipakita ang mga larawan mula sa lumang biyahe sa Taal. Sila ay umupo ng sobrang lapit, tumatawa sa mga alaala na wala ako. Inihain ni Pavel ang alak ko ng muli. Dapat sana ay tumanggi ako, pero hindi ko nagawa. May mga bagay na hindi binibitawan, bulong niya habang nakatingin sa akin. May mga bagay na ginagawa, at may mga bagay na hindi dapat gawin. Sumagot ako, hanggang may magpaalala sa'yo na hindi lang pag-iingat ang buhay. Ang salitang pag-iingat sa bibig niya ay parang damit na masyadong maliit ang sukat. Lumabas ako sa balkonahe para huminga. Amoy ubas at basang hardin ang gabi. Narinig ko ang mga yapak niya bago ko ito nakita. Yumakap ako sa malamig na rehas. Kailangan ko ng hangganan habang ang hangganan sa loob ko ay naglalaho. "Elena," tawag niya. Sapat na siyang malapit para makita ko ang bawat detalye. Ang linya ng panga, ang bahagyang peklat sa ibabang labi, at isang magulo na hibla ng buhok. Walang dapat patunayan kahit sa kanya o sa akin. "Alam ko, ano ang gagawin mo?" Ngumiti ako ng mapang-akit, tawa ng taong nasa pagitan ng pagbagsak at pagtayo. Mananatili ako. Ang layo ng salita sa labi niya ay katawa-tawa lang. Ang unang pagdampi ay mabilis, halos mali, na itama sa sandaling nangyari. Ang pangalawa ay hindi na mali, ang pangatlo ay katotohanan. Hindi ito marahas, tiyak. Dumulas ang kamay niya sa katawan ko, doon kung saan laging nagsasabi ang balat ng totoo. Huminga ako ng malalim, pinakawalan, at hindi na ako pareho. Umatras ako ng isang hakbang, 2 beses. Ako ang nagsimula. "Alam ko," sabi niya, at hihinto ako. Tumigil siya. Minsan ang pagkabukas palad ay mas masakit kaysa sa pagsabog. Bumalik ako sa loob, hinugasan ng mukha, inayos ang buhok, at isinuksok ang maskara ni Elena na marunong magpanggap. Umupo ako, umiinom ng tubig, nilinang ang nanginginig na mga kamay, tulad ng lagi kong ginagawa kapag ang loob ko ay isang lindol. Tumingin si Milena sa akin na parang matalim na panukat ng matalik na kaibigan. "Okay ka lang ba?" "Oo, iba ang lahat," sagot niya para sa akin at ngumiti. Umabot si Stefan sa mesa, mahaba na ang gabi, inipon ni Pavel ang mga plato at nagtanong kung gusto ng kape. "Hindi," sabi ko,
Ang puso ko ay sapat ng tumibok. Habang pauwi kami sa Lipa, pinag-uusapan ni Stefan ang mga proyekto, porsyento, at mga pag-aayos sa kalsada. Tinitingnan ko ang mga ilaw, mga pangakong hindi natutupad. Hinawakan ng mga daliri ko ang batok. Mas naglalagablab ito kaysa dapat. Pag-uwi, iniwan ko ang mga tsinelas sa tabi ng pintuan, ang bestida sa upuan. Nananatili ako na nakasuot lang ng panty at may bakas ng lipstick. Tumingin ako sa salamin. Hindi ako nakakita ng kasalanan. Nakakita ako ng dulo, isang punto kung saan nagtagpo ang dalawang linya at bumuo ng bagong anggulo. Nag-vibrate ang telepono sa tabi ng kama, hindi kilalang numero. "Gising ka pa ba?" Hininga ng lungsod kasama ko. Si Stefan ay mahimbing na natutulog, nakatalikod sa akin. Sumagot ako hindi at pinatay ang ilaw. Ang dilim ay napuno ng mga bagay na hindi pa nangyayari, pero alam kong mangyayari bukas o sa mga susunod na araw. Natutunan ng katahimikan ng gabing iyon ang bagong wika at ako rin. Kinabukasan bago pa sumilip ang araw sa mga bundok ng Tagaytay, gising na ako. Mainit pa ang katawan ko sa alaala ng gabing hindi nangyari, pero buhay na buhay sa ilalim ng balat ko. Inayos ko ang mga drawer ng aparador, gaya ng lagi kong ginagawa tuwing gustong ayusin ang gulo sa isip. Pumasok si Stefan sa kusina, iniwan ang tasa ng kape sa gitna ng mesa. Perpekto ang pagkakalapag, parang may sukat na sinusunod, at sinabi na may mga meeting siya hanggang gabi. Walang tanong, walang tingin, logistic lang. Tapos nag-text si Milena ng gabi, "Sama ulit tayo dito, may mga bote tayo na hindi dapat masayang." Nakita ni Stefan ang mensahe at agad sumagot, "Sasama kami." Kailangan daw nila ng aliw. Ako? Hindi ko kailangan ng aliw. O baka naman kailangan ko ng higit pa kaysa sa lahat. Nagsuot ako ng blouse na kulay puti na parang malambot na cream, may 3/4 na manggas na nakatiklop, at high-waisted na pantalon na kulay buhangin. Sa ilalim isang bagong set ng lingerie, manipis na lace sa kulay ng graphite silver kasing kinis ng gabi sa Baguio. Nilagyan ko uli ng paborito kong silver chain, ngayon may maliit na rosas na palamuti. Pinahid ko ang pabango ng rosa at lemon peel sa mga pulso at likod ng tainga. Nakamukasins ako, mababa at komportable, dahil minsan ang mga nais natin ay dumarating ng banayad sa mga dahan-dahang hakbang. Ang bahay ni Milena ay mainit at may amoy ng kardamom at inihaw na pulang sili mula sa Batangas. Muling nagmumula ang mahangin na jazz mula sa sulok, ang tunog ay may konting crackle, parang tao, may buhay. Inabot ni Milena ang 2 malalaking halik sa pisngi ko. Ang lipstick niya ay iniwan ang 2 ngiti sa akin. "Sobra kang urban pero ganda mo pa rin," biro niya at ngumiti ako ng pilit parang nakikisabay lang. Si Pavel naman mula sa kusina ay naka-apron na parang luto ng buhay. Ang mga bisig niya ay may mga peklat na tanda ng pagluluto sa araw-araw. "Alam mo Elena," sabi ko sa sarili ko, "ang pangalan ko ay susi na nagbukas ng isang bagay sa loob ko." Ngayon umupo siya sa tabi ko. Ang init ng katawan niya ay dumadaan sa tela, parang pangako. Si Stefan at Milena ay nag-uusap tungkol sa mga larawan ng isang lumang fair sa Paete, Laguna. Nagkukwentuhan at nagtatawanan. Minsan masyado siyang lumalapit kay Stefan. Ang kamay niya ay nakahawak sa tuhod nito ng parang walang pakialam. Pero alam mo, hindi iyon aksidente. Nakikita ko yon pero nananahimik pa rin ako. "Mahilig ka bang magluto?" tanong ni Pavel ng banayad, nakatingin sa plato, pero ang boses niya ay nakatali sa aking bukong-bukong. "Tinatry ko," sagot ko. "At ikaw, Elena, naniniwala akong sinusubukan mo ang lahat ng gusto mo talaga," sabi niya, habang nilulun ko ang alak. Hindi napansin ni Stefan. "Oo, si Milena, mahilig." Ngumiti siya sa sarili. Pagdating ng dessert, nilagang peras na may pulot at durog na mani, iniwan ni Pavel ang tinidor at inilapit ang kamay niya sa akin sa mesa. Hindi niya ako hinawakan, malapit lang. Sobrang lapit na ang hangin sa pagitan namin ay naging manipis na parang hinaing na hininga, isang laro ng mga hangganan, isang laro kung saan panalo ang katawan at talo ang mga salita. "Lumabas tayo sa terrace," imbitasyon ni Milena. Kinuha niya ang bote, si Stefan ang mga baso. Naiwan kaming 2 ni Pavel sa makipot na pasilyo, amoy kahoy at sabon. "Iniisip ko yung nangyari kahapon," sabi ni Pavel.
Huwag mo na, sagot ko ng automatiko. Dumampi ang kanyang katawan sa akin na parang halik na walang labi. Hindi ako sumagot, naglabas lang ng hininga. Yumuko siya sa tabi ng tenga ko. Delikado ang pabango na ito, sabi niya. Nag-elektrisidad ang batok ko. Sa teras, si Stefan ay nagkukuwento ng may sigla. Ang mga numero ang nagpapasigla sa kanya, pero sa akin, para akong bula. Si Milena ay tumatawa ng sobrang lapit kay Stefan. Si Pavel ay nakatayo sa likod ko, sapat lang ang distansya para hindi ako hawakan, pero sapat na malapit para madama ang init niya. Ang kamay niya ay 1 sentimo lang ang layo sa baywang ko, 1 sentimo. Naramdaman ko kung paano kumakapit ang medyas ko sa binti ko at ang maliit na kampanilya sa kwintas ay kumakalansing sa bawat galaw ng timbang ko. Ang katahimikan sa pagitan namin ay bumaba sa gulugod at tumira sa mga tuhod. Tayo na sa sayaw, sabi ni Milena, at pinatugtog ang isang mabagal na kanta. Hinila niya si Stefan sa unang sayaw. Nagkunwaring ayaw ni Stefan pero umatras lang siya ng 2 segundo. Ako, nanatiling nakaupo, hawak ang baso. Inabot ni Pavel ang kamay niya. Saluhin mo, sabi niya. Hindi ko kaya, ako ang magdadala. Tumayo ako. Nang marating ng kamay niya ang baywang ko, mababa pero disente, huminga ang katawan ko parang tubig. Ang mga unang hakbang ay hindi sigurado, sa akin lang. Pagkatapos kinuha niya ang ritmo at pinayagan ko lang, nananatili ang noo niya sa tamang layo, pero ang mga mata, hindi. Hinawakan ako ng tingin niya at ang init ng palad niya ay nagbasa ng wikang akala ko'y nakalimutan ko na. Natapos ang musika, pero hindi kami agad bumitaw. Pumalakpak si Milena. Ngumiti si Stefan nang hindi tumitingin sa akin. Kayang-kaya natin to buong gabi. Bulong ni Pavel. Halos sinabi ko na, oo. Sa kusina, naghahanda si Milena ng kape. Nakatayo ako sa doorway, tinitingnan ang refleksyon ko sa bintana, 2 mata na muling nagmukhang akin. Humilig si Pavel sa countertop. Hindi kanya nakikita, siya ang asawa ko, at ikaw, totoo ka lang ngayon. Isang paradox na yumanig sa akin. Nawala ang mahika sa kape, pero hindi ang gabi. Late na nang umuwi si Stefan. Tahimik siya. Okay ka lang ba? Tanong ko. Normal lang. Humiga kami ng likod sa likod, parang 2 estranghero na maingat na nakapark. Nag-vibrate ang telepono sa ilalim ng unan. Kailangan kita. Hindi lang ang katawan mo, ikaw, mensahe ni Pavel. Pumikit ako. Tumalo ng puso ko, tapos bumalik sa bagong ritmo. Sumulat ako ng hindi pwede, pero pinindot ko ang send. 1 hangganan ang gumalaw ng 1 milimeter. Minsan, ang 1 milimeter ay 1 buong kontinente. Nang sumapit ang madaling araw, narinig ko ang mga yabag sa koridor. Halos akala ko'y panaginip lang yon. Unti-unting bumukas ang pinto ng kwarto namin, tahimik na parang bulong ng hangin. May anino. Natigilan ako. Huminto ang puso ko saglit. Nangyari ang mga yapak na unti-unting lumalayo. Tumayo ako, walang sapin sa paa. Ang koridor ay tahimik at walang tao. Tanging salamin lang ang nagpakita sa akin ng isang babae na mukhay akin, ngunit may kakaibang mga mata. Mga sariling mata. Kinabukasan, nagkape si Stefan na parang nagdadala ng babala. Elena, kagabi, nagising ako at wala ka. Nasaan ka? Tanong niya. Hindi ko maipanagot. Mahabang tingin niya, mas matindi pa kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti siya na walang ngiti. Sige, tandaan mo, sa bahay na ito, minsan ay nakikinig ang mga pader. Nang tumulo ang kape sa mesa, parang nag-iwan ito ng mapa sa teritoryo na malapit ko ng maligaw o matagpuan. Nag-vibrate muli ang telepono. Si Pavel, kanina pa. Hindi ko na kaya, sabi niya. Ang katawan ko ang nagsabi ng oo, pero ang isip ay nagbabala ng panganib. Naintindihan ko na nagbago na ang laro. At ang gitna ng lubid ay mas panganib kaysa sa magkabilang dulo. Sumapit ang araw na maulan sa lipa, ang ulan na hindi talaga bumabasa kundi nagpapabango ng alaala. Nagbiyahe si Stefan papuntang Batangas City para sa trabaho. Iniwan niya ang nota sa refrigerator. May hapunan at konting pagkain, babalik bukas. Walang halik, walang mahal kita, basta pang araw-araw na buhay na parang bill na nakalagay sa bulsa. Naiwan akong mag-isa. Ang katawan ko'y may amoy pa rin ni Pavel, kahoy at puting alak. Sinubukan kong abutin ang mga kamay ko. Naglabada, inayos ang mga libro ayon sa kulay, pinakintab ang corkboard. Pero bumabalik ang isip ko sa silid ni Milena, sa mga perlas ng blouse ko, sa init ng palad niya.
Alam kong mali, pero ang kasalanan kapag mainit ay parang buhay. Dumating ang hapon, nag-vibrate ang telepono. Pavel, ngayon 6:00 sa lumang paaralan sa Burol. May malaking bubong, tayo lang at ang amoy ng ulan. Tumigil ang puso ko sandali, tapos bumalik ang tibok. Nagsuot ako ng mahabang gray na coat, boots, at bagong red wine-colored na lace bodysuit. Hindi para kay Pavel, kundi para sa akin, para sa pakiramdam na may tinatagong lihim pa rin ako. Pinalaya ko ang buhok ko. Mahilig ang ulan sa buhok, hindi sabon. Nakatayo ang lumang paaralan, abandonado, mga bintana nakasarado, amoy ng apog at panahon. Naghihintay si Pavel sa ilalim ng bubong, mga kamay sa bulsa, mga mata parang kalangitan bago ang bagyo. Malalamig ka, sabi niya, at ang pagiging malamig ay naging mas malapit pa kaysa sa anumang pag-ibig. Lumapit ako. Dumampi ang mga kamay namin nang hindi naghahanap. Iba ang pagdampi, hindi tanong o hiling, kundi pagkilala. Hindi ko alam bakit ako nandito, sabi ko. Siguro dahil walang tumatawag sa'yo sa katahimikan, sagot niya. Napatawa ako ng bahagya. Ano ang tawag mo sa akin kapag tahimik ka? Elena ko, bulong niya. Itinaas niya ang kamay, inalis ang basang buhok ko sa noo, at hinalikan ang lugar kung saan unang bumabagsak ang patak ng ulan. Nawala ang anumang tensyon sa katawan ko, parang ang halik na iyon ang susi sa kapayapaan. Hindi na kami naghalikan pa. Nakatayo lang kami, magkahawak sa ilalim ng ulan habang ang mundo sa paligid ay umuungal. Parang lumiit ang mundo sa ilalim ng bubong. Ang oras ay tumigil sa aming katahimikan. Walang kasalanan. Puro katahimikan na may mukha ng tao. Nang humupa ang ulan, tumingin siya sa akin. Elena, hindi ako makakaya kung kalahati lang. Sabi ko, hindi ako mabubuhay ng buo, sagot ko. Naghiwalay kami ng walang halik, isang tingin lang na sapat na para sa buong buhay. Pag-uwi, patay ang mga ilaw. Tahimik akong pumasok pero si Stefan ay nasa kusina, walang kurbata, may hawak na baso ng lambanog at tingin na parang kutsilyo. Nandito ka sa labas. Naglakad-lakad lang. Ang ulan ang nagpapatingin sa akin. Iniwan niya ang baso, lumapit, at tumayo ng sobrang lapit. Amoy alak at selos. Mag-ingat sa gusto mong buhayin, Elena. Minsan hindi dapat gigisingin ang mga patay. Umalis siya papuntang kwarto nang hindi ako tinitingnan. Tumibok ang puso ko sa dibdib para akong nakakulong. Nag-vibrate muli ang telepono. Pavel, okay ka lang ba? Tanong ko. Sumagot lang ako ng, hindi ko alam. Mahaba ang gabi. Naririnig ko bawat tunog sa bahay. Yapak sa sahig, pag-iipit ng pinto, hininga niya sa tabi ng kama. Pumikit ako, pero sa loob ko, may ibang ritmo na ang buhay. Iba't ibang lalaki, iba't ibang buhay. Kinabukasan, naghanda ako ng almusal, keso, kamatis, sariwang tinapay. Umupo si Stefan, pero hindi kumain. Sasabihin ni Milena, may paanyaya siya ulit sa Sabado, at nandyan si Pavel. Siya ang chef ng grupo. Nabagsak ang kutsilyo ko. Ang tunog ng bakal ay parang alarm. Hindi ako sigurado kung kaya ko. Kaya mo, sabi niya. Pupunta ka. Walang itinatago. Ang mga salita niya ay tumama ng mas malakas kaysa sa anumang insulto. Naintindihan ko. Alam niya o nararamdaman. At ngayon itinutulak niya ako sa apoy para makita kung susunugin ako o sasayaw. Sabado ng gabi, pumunta kami. Nagsuot ako ng manipis na wool dress, madilim na berde, kumapit sa katawan pero hindi pala saway. Nakaitim na shiny heels. Sa mga mata ko, halong takot at tapang. Binuksan ni Milena ang pinto na nakapula. Elena, ang ganda mo. Si Pavel ay nasa tabi ng kalan, naka-apron, may tingin na pwedeng sirain o gumawa. Si Stefan ay nakatayo malapit kay Milena, masyadong malapit. Tumatawa sila sa isang bagay na hindi ko narinig. Tumingin si Pavel sa akin at mahina na lang nasabi, walang balik. At tama siya. Ang bahay ni Milena ay parang entablado. Sa mga bintana, sumasayaw ang mga refleksyon ng kandila. Sa loob, tawanan, ingay ng mga baso, amoy ng karne at herbs. Mainit ang hangin, halos sobra, pero ako parang nagyelo. Si Stefan ay parang hindi karaniwan ng kalmadong anyo. Si Milena ay nakabestida na may nakabukas na likod at buhok na parang alon. Si Pavel ay gumagalaw sa paligid ng mesa na parang may eksaktong ginagawa pero nakatingin sa tao. Ang tingin niya ay kayang hatiin ang salamin. Elena, sigaw ni Milena at niyakap ako ng sobra.
May bago kaming alak mula sa kaibigan namin sa San Pablo. Magugustuhan mo. Tingnan natin, sagot ko kahit nanginginig sa loob. Umupo si Stefan kay Milena, si Pavel ay tapat ko. Ang mesa ay masikip, halos magkadikit ang mga tuhod. Naramdaman ko ang tapak ng sakong niya sa sahig. Hindi ito aksidente. Tumingin ako sa kanya at nakita sa mga mata niya ay hindi pagnanasa kundi pagkabahala. Nagsimula si Milena ng mga kwento, tumatawa ng malakas at palaging nagdadagdag ng alak. Elena, paano ba maging asawa ng taong ganito kaorganisado? Tanong niya, habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Stefan. Ligtas, bulong ko ng mahinahon. Nakaka-bored, sigaw niya at lahat kami natawa. Lahat maliban kay Pavel. Pagkatapos, tumayo siya, dinala ang isang plato ng tinapay sa harap ko. Dumampi ang mga daliri niya sa akin. Parang aksidente, pero hindi talaga. Sa ilalim ng ingay, parang bulong sa katedral ang pagdampi. Tumingin si Stefan, nakita ang lahat, at ngumiti. Elena, palagi mong pinipili ang pinakamaganda, sabi niya na may pag-aalangan. Kahit hindi dapat. Sinuntok ni Milena ang siko niya. Stefan, tama na. Anong gusto kong sabihin? May panlasa siya. Nanahimik si Pavel. Hindi ko na makahinga. Sa sandaling iyon, lumapit si Stefan kay Milena at sinabi ang isang tahimik na bagay na nagpasaya sa kanya ng may bahid ng pagtataksil na tawa. Ang hapunan ay nagtagal. Ang mga baso ay patuloy na napupuno. Ang alak ay nagpapalabo ng mga salita. Nag-alok si Milena ng laro, katotohanan o kasinungalingan. Sumang-ayon lahat. Sige, sabi niya. Sabihin ng bawat isa ang isang bagay na maaaring totoo o hindi, tapos hulaan ng iba. Ako ang nanguna. Nagkaroon na ako ng relasyon sa isang may asawa. Tumingin si Stefan sa baso niya. Walang nagsalita. Ngumiti si Milena. Totoo, bulong niya. Tahimik. Kahit ang alak ay parang nahihiya. Panahon mo, Elena, sabi ni Pavel nang hindi tumitingin. Sige. Sagot ko, may lihim akong hindi ko kailanman nasabi ng malakas. Totoo, sabi niya. Oo, sagot ko. Palakpakan si Milena. Ngayong gabi, tapat tayo. Ano pa ang mas maganda? Pagkatapos, nang lumabas ang mga lalaki para manigarilyo, hinila niya ako sa kusina. Alam ko, sabi niya ng mababa. Ano ang alam mo? Hindi mo dapat gawin, mahal. Nakita kita habang tinitingnan mo siya, at nakita ko rin kung paano mo siya tinitingnan, pero sa totoo lang, wala akong pakialam. Kinukuha ng bawat isa ang kulang sa kanila. Tumingin ako sa mga mata niya. Ano ang kulang sa'yo? Ngumiti siya. At ang tingin mo rin ay kulang, di ba? Sa pagitan ng dalawang lagok ng alak, nakikilala ng mga babae ang isa't isa, di ba? Bago ako makasagot, pumasok si Stefan. Ayos ba ang lahat? Tanong niya. Oo, sagot ni Milena at hinaplos ang balikat ko. Nag-uusap kami tungkol sa pag-ibig. Paglabas namin, iniabot ni Pavel ang coat ko. Dumulas ang mga daliri niya sa leeg ko, na parang hinahanap ang pulso. Huwag ka nang bumalik, bulong niya. Bakit? Sasaktan kita. Masyado nang huli. Sa daan pa uwi, tahimik si Stefan. Sa loob ng kotse, tumutugtog ang lumang radyo ng isang pop-folk na kanta habang ang ulan ay tumutugtog sa bubong. Si Milena ay kakaibang babae, sabi niya. Oo. At si Pavel, isang matalino at delikadong tao. Hindi ko siya masyadong kilala, sabi ko nang hindi totoo. Kilalang kilala na tayo para hindi na kailangan ng bago, sagot niya at pinatay ang ilaw ng sasakyan nang huminto kami sa bahay. Hindi kami natulog ng magkasama, siya ay natulog sa opisina. Ako sa kwarto nakatingin sa bintana kung saan ang ulan ay gumuguhit ng mga bilog. Nag-vibrate ang telepono. Pavel, pangako, huwag ka nang babalik. Kung mahal mo ako, tumigil ka. Ako naman, kung mahal mo ako, huwag mo akong kontrolin. Kinabukasan, may narinig akong ingay sa baba. Si Stefan ay nagsasalita sa telepono. Oo, nakita ko sila. Hindi kailangan ng mga larawan. Ako na ang bahala. Nagsimulang sumikip ang puso ko. Umupo ako sa hagdanan. Ang mga paa ko'y malamig. Nilingon niya ako. Kailan nagsimula ito? Hindi ko masabi. Huwag mo nang sagutin, Elena. Gusto ko lang malaman, walang katahimikan ang walang kaparusahan. Lumabas siya, sinara ang pinto na parang putok ng baril. Naiwan akong mag-isa. Sa salamin sa sala, sarili ko ang nakikita ko, pero ibang tao. Hindi dumating ang luha.
Isa lang ang naramdaman. Ang lahat ng dati ay pag-ibig, ngayon ay amoy ulan, alak, at takot. Sa mga sumunod na araw, naging museo ng katahimikan ang bahay namin. Walang tunog maliban sa orasan sa kusina. Tik-tak, tik-tak, parang puso na binibilang ang natitirang tibok. Si Stefan ay gumigising ng maaga, umaalis ng walang almusal, at bumabalik ng gabi. Ako nagpapanggap na naghihintay, parang unti-unting nagiging mga alaala kami, nakakulong sa isang apartment. Hindi nagte-text si Pavel, walang salita, katahimikan sa telepono na mas mabigat kaysa sa anumang pangungulila. Minsan, binubuksan ko ang mga mensahe niya hindi para basahin, kundi para siguraduhing nandyan pa sila, na hindi lang panaginip ang nangyari. Sa ikatlong gabi, tumunog ang doorbell. Binuksan ko. Basang-basa si Pavel, walang payong, mga mata niya'y pagod, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko na kaya, sabi niya. Si Stefan ay nasa bahay, bulong ko. Alam ko, narinig ko ang mga yabag ni Stefan sa hagdan. Lumakad si Pavel palayo, pero hindi tumakas. Tumayo si Stefan sa pintuan. Malamig ang tingin niya, kalmado ngunit marahas ang boses. Ayan na siya. Ang taong nagbalik sa asawa ko, pero puso niya rin. Tahimik si Pavel. Tumangulang. Umalis ka na, huwag ka nang bumalik. Paminsan-minsan, may presyo ang katahimikan, paalala ni Stefan. Umalis si Pavel nang walang salita, walang balikan. Nang magsara ang pinto, hinarap ako ni Stefan. Sabi mo ba, sulit ba? Hindi ako sumagot. Sige, sabi niya, gagawin ko ang paraan para hindi mo makalimutan. At sa gabing iyon, nawala siya. Walang sulat, walang paliwanag. Kinabukasan, nalaman ko mula sa isang kakilala na iniwan niya ang kumpanya, kinuha ang pera, at umalis sa bansa. Ang bahay, sasakyan, pati bank account ay nakapangalan sa kanya. Naiwan na lang ako at isang bakanteng kusina. Sa mga unang araw, hindi ako umiyak. Nagtrabaho ako, nagayos, napuno ang mga garapon ng homemade jam, parang meditasyon. Pero pagkatapos nagsimulang marinig ang mga yabag sa gabi. Yabag na dumarating hanggang sa pintuan ng kwarto. Tumingin ako, wala. Tanging refleksyon ko sa salamin. Isang gabi habang ang ulan ay tumutugtog sa bubong, nagpasya akong pumunta sa Lipa. Sa lumang bahay ni Milena. Nakabukas ang pinto. Pumasok ako. Madilim, maalikabok. Walang boses, walang tawa. Puro sapot ng gagamba sa mga baso at amoy ng basa. May narinig akong ingay mula sa malayo. Lumiko ako. Si Pavel payat, may mga anino sa ilalim ng mga mata. Umalis si Milena, sabi niya. Pagkatapos ng gabi na yon, wala siyang lakas na manatili. Bakit ka nandito? Siguro hinihintay kitang bumalik. Umupo kami sa hagdan. Ang liwanag mula sa ilaw sa kalsada ay ginawang malinaw ang kaniyang mukha. Pareho pa rin, pero pagod. Hindi ko na kayang bumalik sa dati kong sarili, Elena, bulong niya. Pagkatapos mo, hindi na ako maaaring maging kalahating tao. Ako rin, sagot ko, pero hindi ko alam kung sino ako na ngayon. Ngumiti siya ng malungkot. Pareho tayo. Nawawala, pero buhay pa rin. Inabot niya ang kamay niya, nilapag sa akin. Walang passion, walang apoy, puro init lang. Init ng dalawang nakaligtas. Kinabukasan, umalis ako. Hindi ko siya hinalikan. Walang pangako. Alam kong minsan nauubos ang pag-ibig, hindi dahil nawala, kundi dahil ibinigay na lahat. Sa Lipa, tumalab ang araw sa mga ulap. Pumasok ako sa bahay, tumingin sa salamin sa sala. Nakikita ko ang sarili ko, hindi na bata, hindi na inosente, kundi isang babaeng natutong mabuhay ng walang palakpakan. Hinawakan ko ang salamin. Malamig ito, pero ang mukha ko ay ngumiti. Para sa unang pagkakataon sa maraming buwan, may mensahe sa telepono na walang pangalan. Ang katahimikan ay hindi na masakit kapag iyon na. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng gabi na yon habang papalapit ako sa bahay ni Milena sa bayan ng Lipa. Ang hangin ay may halong amoy ng niyog at mamasa-masang lupa dahil sa maagang pag-ulan. Nakadelikado akong naka-high heel na itim na kumikislap sa sinag ng streetlight na tila ba may sariling buhay. Isang paalala na kahit gaano ka pa kahanda, may mga bagay na hindi mo kontrolado. Pagpasok ko sa pintuan, sinalubong ako ng malamig na hangin at ang amoy ng lumang kahoy at amoy ng mga lumang alaala na nakatambak sa bawat sulok.
Nakatayo si Pavel sa sulok, ang kanyang mukha ay litaw ang pagod. Mga anino ng gabi na nagdaan ay bumagsak sa kanyang mga mata. May suot siyang simpleng puting polo at itim na pantalon, ngunit sa kabila nito, may taglay siyang lakas na hindi mabibili ng kahit anong mamahaling bagay. Hindi ka nagbago, bulong ko. Habang papalapit, tinatago ang kaba sa boses ko. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang mga mata niya ay nagsalita ng mga salitang hindi niya kinakailangang banggitin. Ikaw rin, sagot niya ng may halong lungkot. Sa likod namin, ang bahay ni Milena ay tila isang matang pagod na nakatingin sa amin. Ang mga bintana ay may mga lumang kurtina na bahagyang nakabukas, na para bang nilulustay ang bawat hininga ng hangin sa gabi. Umupo kami sa hagdanan ng lumang bahay, pinagmamasdan ng mga bituin na bahagyang natatabunan ng mga ulap, tahimik, ngunit puno ng kwento ang bawat sandali. Hindi ko alam kung sino na ako, sabi ni Pavel habang pinipisil ang kamay ko, pero alam kong hindi na ako magiging kalahati ng tao kung wala ka. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay kumakaba ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pareho tayo, bulong ko. Hindi namin kailangan pang magpalit ng salita. Ang init ng aming mga kamay ay nagsilbing tulay sa pagitan ng mga naglaho at mga natitirang damdamin. Pag-uwi ko sa bahay, ang mga yapak ko ay tahimik sa sahig na gawa sa marmol. Nakapajama na ako, ngunit ang katawan ko ay parang naglalakbay pa rin sa mga alaala ng gabi. Sa salamin ng kwarto ko, nakita ko ang sarili ko. Hindi na ako yung batang babae na puno ng pangarap, ngunit hindi rin ako ganap na naglaho. May kakaibang liwanag sa mga mata ko, isang lihim na hindi pa naipapahayag. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Pavel. Nandito lang ako, kahit kailan. Hindi ko na pinansin ang mga hating gabi at mga lihim na bumabalot sa paligid. Bukas ay bagong araw at may bagong laban na naghihintay. Ngunit sa likod ng mga mata ko, may tanong, ano ba talaga ang kahulugan ng pagtanggap? At hanggang kailan ko kayang balansehin ang mga nagbabagang damdamin sa pagitan ng pagmamahal at pagkakanulo? Ang sagot ay malalaman mo sa susunod na kabanata. Pasok ako sa opisina sa bayan ng Lipa, suot ang puting blouse na may maliliit na perlas sa kwelyo at itim na pencil skirt na kasing haba lang ng dapat, hindi sobra, hindi kulang. Ang mga itim kong stiletos ay kumikislap sa bawat hakbang at ang silver na kwintas na may maliit na rosas ay kumakabit sa leeg ko, parang isang lihim na pangako sa sarili. Pinilit kong maging maayos ang buhok, pero ang alon nito ay hindi mapigilan. Parang mga damdaming umiikot sa loob ko, naglalaban-laban sa bawat paghinga. Si Stefan ay nasa kabilang dulo ng opisina, nakaupo sa kanyang mesa na may mga dokumento habang naka-button down na polo, hindi na ang dati niyang kurbata. Tila ba nagbabago na rin siya, pero may malamig pa ring aura ng kontrol na bumabalot sa kanya. Hindi niya ako tiningnan ng magtagal, pero ramdam ko ang tingin niya, parang sinusukat ang bawat galaw ko. Sa tabi niya, si Milena ay dumaan, naka-red dress na may bukas na likod, ang buhok niya ay malambot na alon na bumababa sa balikat. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang nakangiti sa mga kasama nila. Nakita niya ako at may bahagyang ngiti na parang may alam siyang hindi ko pa naiintindihan. Naglakad ako palapit sa kanya, pinipilit itago ang kaba sa dibdib. "Kamusta?" tanong ko, pero alam kong hindi sapat yon. Ngumiti siya ng malambing. "Alam mo, Elena, minsan kailangan lang natin baguhin ang tanawin para makita ang sarili natin ng malinaw." Hindi ko mapigilang tumawa ng bahagya. Parang ikaw lang ang hindi nagbabago. "At ikaw? Handang harapin ang bagong eksena?" tanong niya habang tinatapos ang isang tasa ng kape. Napatingin ako sa paligid. Ang opisina ay puno ng ingay. Mga tawanan, mga usapan, mga telepono na tumutunog. Pero sa loob ko, tahimik. "Hindi ko alam," sabi ko ng mahina. Lumapit si Pavel nakasuot ng simpleng polo at maong na pantalon. Ang mga mata niya ay may halo ng pag-aalala at hangarin. "Handa ka na ba?" tanong niya habang inilalapit ang kamay niya sa akin. Hindi ko siya hinawakan, pero ang tingin niya ay sapat na para malaman ko na hindi ako nag-iisa. "Hindi pa," sagot ko, pero may bahagyang ngiti. Sa gabing iyon, ginising ako ng tunog ng ulan sa bubong ng bahay ko sa Lipa. Naka-humidifier ang kwarto ko, pero hindi nito napawi ang lamig na nakakapit sa puso ko. Nagbihis ako ng itim na bestida na may manipis na strap, ang likod ay bahagyang nakabukas na nagpapakita ng makinis na balat.
Nakasandalyas akong may maliit na takong, kulay champagne, at suot ang paborito kong medyas na may pinong guhit. Ang silver chain na may rosas ay nakalagay muli sa leeg ko at ang pabango ko ay may halimuyak ng rosas at lemon peel. Pumasok si Pavel sa bahay ni Milena na ngayon ay puno ng mga kandila at mga bulaklak na may amoy rosemary. Ang lampara ay nakabukas at ang musika ay malumanay na jazz na nagmumula sa lumang plaka. "Handa ka na ba?" tanong niya habang inilalapit ang kamay niya sa akin. Hindi ko siya tinanggihan. Sa pagkakataong iyon, ang mga salita ay naglaho at ang mga kilos ang nagkwento ng mga damdamin na matagal nang nakaimbak. Ang mga mata ni Pavel ay nagsalita ng higit pa kaysa sa anumang salita. Habang ang gabi ay lumalala, ang mga lihim at damdamin ay nagsimulang lumabas mula sa mga anino, ngunit habang tumatagal, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na unti-unting pumapasok sa silid, isang babala na ang bawat lihim ay may kapalit, at sa likod ng mga matang nakatitig sa akin, may isang tanong na naglalakbay sa dilim, hanggang kailan ba kayang magtagal ang isang lihim bago ito sumabog? Malalaman mo sa susunod. Malamig ang simoy ng hangin nang maglakad ako pa uwi mula sa bahay ni Milena sa bayan ng Lipa. Nakaitim akong trench coat na bahagyang nakabukas, ipinamamalas ang suot kong berdeng bestida na humahawak sa aking mga kurba ng maayos, na may bahagyang alon sa dulo na sumasayaw sa bawat hakbang. Ang mga itim na stilettos ko ay marahang tumutunog sa mga bato sa daan, habang ang kwintas kong may maliit na rosas ay kumikindat sa liwanag mula sa mga street lamp. Ang ulan ay kasabay na dumadampi sa akin. Nilalaro ang aking buhok na malumanay na bumabagsak sa aking mga balikat. Hindi ko mapigilang ngumiti ng bahagya. Parang nagbibiro ang panahon sa mga nagaganap sa puso ko. Pumasok ako sa aming bahay na tahimik, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat sulok. Si Stefan ay nasa kusina, nakapolo na kulay navy blue, hawak ang tasa ng kape, pero may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. "Nandito ka na," sabi niya nang walang ngiti. "Oo," sagot ko habang pinipilit itago ang kaba. Lumapit siya at niyakap ako ng mahina, parang nag-aalinlangan. "Elena, hindi na tayo pareho," bulong niya. Tumango ako, alam kong tama siya. Sa kwarto ko, tinanggal ko ang trench coat, iniayos ang buhok, at tiningnan ang sarili sa salamin. May mga mata akong puno ng tanong, ngunit may dating tapang. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Si Pavel muli. "May plano tayo bukas. Magkikita tayo sa lumang kapehan sa bayan, 6:00 ng gabi." Nang tumingin ako sa labas, ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap sa ulan. Pumunta ako sa lumang kapehan, isang maliit na lugar na nasa tabi ng plaza, may mga kahoy na upuan at mesa, at ang amoy ng bagong lutong kape ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Nasa loob si Pavel, nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong, ang mga mata niya ay naglalaman ng mga lihim. "Salamat sa pagdating mo," sabi niya nang ngumiti. Umupo ako sa tabi niya, naramdaman ang init ng kanyang kamay nang dumampi ito sa akin. "Elena, kailangan nating pag-usapan ang mga nangyari," sabi niya. Tumango ako. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bawat salita na parang matalim na kutsilyo, ngunit kinakailangan. Sa gitna ng aming pag-uusap, may kumatok sa pinto ng kapehan. Isang lalaki ang pumasok, si Stefan. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may kakaibang sigla. Tumingin siya sa amin, at ang hangin ay biglang lumamig. "Hindi ko akalain na makikita pa kita rito," sabi niya sa akin. Nakatayo kami sa gitna ng kapehan, ang mga tanong ay bumalot sa hangin. Ano ang tunay na nangyayari sa pagitan namin? At ano ang magiging epekto nito sa aming lahat? Ang sagot ay mawawala sa dilim, ngunit ang mga puso namin ay hindi na makakabalik sa dati. Sa huling tingin ni Pavel, may lihim siyang hindi sinasabi, at sa mga mata ni Stefan, may apoy na handang sumiklab. Hanggang kailan kaya tatagal ang mga lihim na ito bago tuluyang masunog? Abangan sa susunod na kabanata. Habang papalalim ang gabi sa Lipa, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa maliit na kapehan kung saan kami nagtagpo ni Pavel at si Stefan. Ang mga ilaw ay mahina, ang halimuyak ng kape at usok ng sigarilyo ay pumapaligid sa amin, nagpapahalo sa tensyon na unti-unting lumalabas sa pagitan namin. Si Stefan ay naka-jacket na kulay itim, ang mukha niya ay tila walang emosyon, pero ang mga mata niya ay naglalagablab ng galit at pagtatakot. Pumuwesto siya sa harap ko, nilapitan ng dahan-dahan,
pero ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Elena, kailan ka titigil sa paglalaro ng apoy? Tanong niya na parang nagbabanta. Hindi ako sumagot agad. Tumitig lang ako sa kanya. Ang puso ko ay tumitibok ng matindi, pero pinipilit kong manatiling kalmado. Pumasok si Pavel sa gitna namin. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Hindi ito laro, Stefan. Hindi mo siya pagmamay-ari. Napailing si Stefan, pero nanatiling matatag si Pavel. Hindi ko siya pagmamay-ari, pero hindi ko rin hahayaang sirain mo ang buhay namin. Nagkaroon ng katahimikan na tila tumagal ng ilang minuto. Ang bawat isa sa amin ay may dalang sugat at lihim na hindi madaling ipahayag. Tumayo ako, sinubukan kong pagsamahin ang mga piraso ng puso ko sa gitna ng dalawang binata na may hawak ng aking kapalaran. Hindi ako laro para paglaruan ninyo, sabi ko, matatag ang tinig. Si Pavel ay ngumiti ng bahagya, inabot ang kamay niya sa akin. Alam kong mahirap ang lahat, pero nandito ako para sayo. Sa kabilang banda, si Stefan ay naglakad palayo, ang mga yapak niya ay malakas at puno ng galit. Habang naglalakad siya palabas ng kapehan, tila ba iniwan niya ako sa isang mundo ng mga tanong at kawalan ng katiyakan. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang bumuhos, tila sumasabay sa pag-ulan ng aking puso. Napailing ako at niyakap ang sarili ko habang iniisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang mga lihim na ito. At sa likod ng mga anino, may isang lihim pa na hindi pa lumalabas, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Iyan ang susi ng susunod na kabanata. Malamig ang gabi nang bumalik ako sa bahay namin sa Lipa. Ang ilaw sa sala ay nakabukas pa, naglalabas ng mahinang liwanag na sumasayaw sa mga pader. Nakaitim akong bestida na may manipis na straps, ang likod ay bahagyang nakabukas, na nagpapakita ng makinis na balat na may bahagyang kinang sa ilalim ng ilaw. Ang mga sandalyas ko ay may maliit na takong, kulay champanya, na nagbibigay ng kakaibang elegance sa bawat hakbang. Pumasok ako sa loob, nilapag ang bag sa mesa, at huminga ng malalim. Ramdam ko pa rin ang init ng gabi sa aking balat, ngunit may lamig na bumabalot sa puso ko. Narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto. Pumasok si Stefan, may daladalang isang bote ng alak at 2 baso. Nakaputing polo siya at maong, ang buhok niya ay bahagyang magulo na para bang pinaghirapan ang bawat araw. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ito, sabi niya habang inilalagay ang bote sa mesa. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang mga mata namin ay nagtagpo, puno ng mga hindi nasabi. Lumapit siya at niyakap ako ng mahina. Elena, gusto kong ayusin natin ito. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi na ito madali. Habang umiinom kami ng alak, unti-unting lumabas ang mga salitang matagal nang nakatago. Hindi ko na kaya ang mga katahimikan, wika ko. Alam ko, sagot niya ng may pagdadalamhati. Lumapit si Pavel sa pintuan, tahimik at may dalang isang maliit na kahon. Nakaitim siya, suot ang simpleng polo, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at pangamba. Hindi ko pinalalampas ang pagkakataon, wika niya habang inilalapit ang kahon sa akin. Binuksan ko ito at nakita ang isang maliit na kwintas na may palamuting rosas, kapareho ng suot ko. Para sa'yo, sambit niya ng may ngiti. Hindi ko mapigilang mapaluha. Sa loob ng bahay nagdilim ang gabi, ngunit may liwanag sa puso ko na nagsisimulang magningning. Ngunit sa likod ng lahat, may isang lihim na patuloy na bumabalot, isang lihim na handang sumabog sa kahit anong oras. At iyon ang magdadala ng bagong gulo sa aming buhay. Abangan ang susunod na kabanata. Sumapit ang gabi sa maliit naming bahay sa Lipa at ako'y nakaupo sa tabi ng bintana, suot ang kulay burgundi na bestida na may bahagyang bukas sa likod na naglalantad ng makinis at maiitim na balat na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang mga sandalyas ko ay may katamtamang takong, kulay itim na may maliit na palamuti, at ang silver na kwintas na may rosas ay patuloy na nakalawit sa leeg ko. Tila isang paalala ng mga pangakong dala nito. Tahimik ang paligid, ngunit ang puso ko ay parang orkestra ng mga emosyon, gulo, pag-asa, at takot na nagsasayaw sa bawat tibok. Biglang tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Hello? Malambing kong sagot. Elena, kailangan nating magkita. Malakas ngunit mahinahong boses ang sumagot. Nakilala ko ang boses. Si Milena. May mga bagay akong hindi nasabi, dagdag niya. Mahalagang malaman mo ito bago maging huli ang lahat. Nabigla ako.
Saan? Kailan? Ngayon na. Sa lumang bahay sa bayan, may isang silid na nagtatago ng mga sagot. Hindi ako nagdalawang isip. Nagsuot ako ng itim na leather jacket at maong at nilagay ang buhok sa isang mataas na bun na nagpapakita ng leeg ko at ang kwintas. Pagdating ko sa lumang bahay, ang mga ilaw ay nakabukas ng bahagya at ang amoy ng kahoy at lumang papel ay pumuno sa hangin. Si Milena ay nakatayo sa gitna ng sala, ang mga mata niya ay puno ng lihim at kalungkutan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, wika niya habang inaabot ang isang lumang kahon. Binuksan ko ito at nakita ang mga lumang litrato, mga sulat at isang maliit na kahon na may pangalan kong nakaukit. Ang katotohanan, Elena, ay mas malalim kaysa sa iniisip mo, sabi niya nang may luha sa mata. Habang binubuksan ko ang kahon, natagpuan ko ang isang lumang kwintas na kapareho ng suot ko at isang liham na nagsisimula sa "Para sa aking Elena." Ang mga salita sa liham ay nagbukas ng mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. At sa likod ng mga lihim na ito, may isang misteryo na kailangang tuklasin. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? At sino ang taong nagtatago sa likod ng mga lihim? Magiging malinaw ito sa huling kabanata. Nasa loob ako ng lumang bahay sa bayan ng Lipa, ang mga dingding ay puno ng mga lumang litrato at mga aninong sumasayaw sa liwanag ng kandila. Suot ko ang itim na bestida na may manipis na strap, ang likod ay bahagyang bukas na nagpapakita ng makinis na balat na may bahagyang kinis sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang aking mga sandalyas ay may maliit na takong, kulay itim, at ang silver na kwintas na may rosas ay kumikislap na parang lihim na naglilihim. Hawak ko ang liham na isinulat para sa akin, mga salita na puno ng pag-ibig, panghihinayang, at mga lihim na matagal nang itinatago. Para sa aking Elena, binasa ko ng mahina. Ang bawat sandali na kasama kita ay isang biyaya, ngunit may mga bagay na kailangang harapin upang tayo'y maging tunay na malaya. Habang binubuksan ko ang kahon, may nakita akong maliit na kahon na may pangalan ni Stefan. Nilapitan ni Milena ako, ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo, Elena. May mga lihim na kailangang malaman upang makalaya. Biglang tumunog ang pinto, pumasok si Pavel, may daladalang isang sobre. Ito ang huling piraso ng puzzle, sabi niya habang inaabot ang sobre. Binuksan ko ito at nakita ang mga larawan, mga dokumento, mga sulat na naglalantad ng mga katotohanan tungkol sa nakaraan ni Stefan, si Milena, at pati na rin sa akin. Ang mga lihim na ito ay nagbukas ng isang pintuan na matagal nang nakasara. Ngunit sa likod ng bawat katotohanan, may isang tanong na nananatiling lihim. Sino ang tunay na nagtatago sa likod ng mga maskara? Ang sagot ay hindi madali, ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati. At habang tinatanaw ko ang mga bituin sa labas ng bintana, alam kong ang bagong kabanata ng aking buhay ay magsisimula ngayon. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Ngunit tandaan, ang bawat lihim ay may hangganan, at ang bawat katahimikan ay may kwento. Hanggang sa muli, sa susunod na paglalakbay.